Naiinis ka na ba sa iyong plema na malagkit sa lalamunan na ayaw talagang umalis? Kahit ilang ubo o inom ng tubig? Nabubuhay ka ba sa pakiramdam na may nakabara sa iyong lalamunan na naguudyok sa iyong tumikhim sa gitna ng pangungusap na nakakaapekto sa iyong tiwala sa boses? Siguro ang pagbabara na yon ang nagiging sanhi ng hirap mong huminga, nagigising sa iyo tuwing gabi, o naging paulit-ulit na abala na nakawin ang iyong kapayapaan. Ako si Fernando Manalo, isang masigasig na tagapagtanggol ng natural na kalusugan, at ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang pinaka-epektibong halamang gamot upang linisin ng tuluyan ang iyong lalamunan. Pero hindi ko lang sasabihin ang pangalan, manatili ka sa akin dahil ituturo ko sa iyo ang eksaktong paraan na suportado ng agham para ihanda ito, ang tamang dosis at ilang lihim upang mapalakas ang epekto nito at tuluyang magpaalam sa pagbabara na iyon. Kung nasubukan mo na ang lahat ng walang tagumpay, iginagarantiya ko na ang impormasyon ngayon ay magbabago magpakailanman sa iyong paraan ng pagharap sa problemang ito, ang problema at ang twist. Bago ibunyag ang ating halaman na bituin, mahalagang maunawaan mo muna kung ano ang plema at bakit ito ginagawa ng iyong katawan. Marami ang tingin dito bilang kaaway na kailangang lipulin, pero ang totoo ay mas kawili-wili. Isipin ang plema bilang sistema ng depensa at paglilinis ng iyong katawan. Ang iyong daanan ng paghinga, mula ilong hanggang baga, ay natatakpan ng manipis na layer ng plema. Sa normal na kondisyon, ito ay likido, malinaw at halos hindi natin napapansin. Ang trabaho nito ay mahalaga. Mahuli ang mga particle tulad ng alikabok, pollen, virus at bakterya bago sila makarating sa baga at magdulot ng problema. Isipin ang isang malagkit at mabisang bitag para sa langaw. Ganito gumagana ang iyong plema. Kapag nahuli na ang mga particle, ang maliliit na buhok na tinatawag na cilia na nasa daanan ng paghinga ay gumagalaw na parang alon upang itulak ang plema patungo sa lalamunan. Ang kahangahangang mekanismong ito ay tinatawag na mucociliary clearance. Kapag naroon na, nilulunok natin ito ng hindi namamalayan at ang acid sa tiyan ang bahala sa iba. At dito na ang twist. Ang plema ay hindi ang problema, kundi ang sagot sa isang problema. Kapag nakakita ang katawan ng banta, impeksyon, allergen o irritant, pinapagana nito ng buong-buo ang mga pabrika ng plema. Ang plema, na tawag natin kapag naging malapot at naipon, ay simpleng senyales na ang iyong depensa ay nasa gitna ng labanan. Ang tunay na gulo ay nagsisimula kapag ang produksyon ay nawalan ng kontrol, ang plema ay naging masyadong malapot, o ang sistema ng paglilinis ng silya ay hindi na nakakasabay. Doon lumilitaw ang pagbabara. Ubo na may plema, patuloy na pagtikhim at hirap sa paghinga. Ang tunay na sanhi ng sobrang plema. Upang lutasin ito sa ugat, kailangang malaman kung saan nanggagaling ang sobrang plema. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang sanhi at madalas ay pinagsama-sama. Ang impeksyon sa daanan ng paghinga ang pinakakaraniwan. Ang virus tulad ng sipon o trangkaso at bakterya na nagdudulot ng sinusitis o bronchitis ay nagiging sanhi ng pamamaga. Ang katawan mo ay gumagawa ng mas maraming plema upang mahuli at ilabas ang mga mananakop. Allergy. Kung ang iyong plema ay lumalabas sa mga partikular na panahon o pagkatapos malapit sa alikabok, pollen, balahibo ng hayop o amoy, malamang ay allergy ito. Ang immune system mo ay sobrang nagre-react, naglalabas ng histamine na nagdudulot ng pamamaga at sobrang produksyon ng plema, karaniwang malinaw at likido. Reflux gastroesophageal at laryngopharyngeal, ang tahimik na reflux, isang karaniwang sanhi na madalas hindi napapansin. Ang maliliit na halaga ng acid sa tiyan ay maaaring umakyat sa esophagus at iritahin ang lalamunan. Upang maprotektahan ang sarili sa pagkasunog na iyon, ang lalamunan ay gumagawa ng malapot at malagkit na plema. Kung mayroon kang patuloy na plema, lalo na sa umaga, at hindi ka sipon, ang reflux ang maaaring may kasalanan. Mga iritan sa kapaligiran, usok ng sigarilyo, polusyon, malalakas na kemikal at masyadong tuyong hangin ay maaaring patuloy na iritahin ang iyong daanan ng paghinga. Pinipilit nitong gumawa ng mas maraming plema bilang proteksyon. Dehydration. Ito ang madalas nating nakakalimutan. Kung hindi ka umiinom ng sapat na likido, ang plema mo ay nawawalan ng tubig. Nagiging mas malapot, malagkit, at lubhang mahirap ilipat. Ang numero 1 halaman upang alisin ang plema sa iyong lalamunan ay ang Thymus vulgaris. Baka ikaw ay magulat. Siguro may ka sa kusina at ginagamit mo lang ito para lasa sa putahe, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo
na sa maliliit na dahon na iyon ay nakatago ang isa sa pinakamakapangyarihang natural na parmasya para sa sistema ng paghinga. Ang paggamit nito bilang gamot ay hindi bago, libu-libong taon na ang nakalipas. Ginamit ito ng sinaunang Ehipsyo sa embalsamado dahil sa kakayahang pangpreserba. Ang mga Griego at Romano ay sinusunog ito bilang insenso at ginagamit sa problema sa paghinga, iniugnay sa tapang at lakas. Sa panahon ng itim na kamatayan, sa Middle Ages, isinasabit ito bilang proteksyon. Ang katanyagan nito bilang purifier ay nakaligtas sa mga siglo. Pero ano ang sabi ng agham? Bakit ito napakabisa? Ang mahika ng team ay nasa essential oils nito, lalo na sa dalawang compound, thymol at carvacrol. Binibigyan nito ng arsenal ng katangian na inaatake ang problema ng plema mula sa lahat ng aspeto. Malakas na expectorant action, ang TIM ay pangunahing expectorant. Tinutulungan nitong gawing likido at alisin ang malapot na plema na nakadikit sa bronchio at lalamunan na ginagawang mas madaling ilabas. Binabago nito ang siksik na plema sa mas likido at madaling hawakan. Pampasigla sa mucociliary clearance. Ito ang isa sa pinakakawili-wiling aksyon nito. Napansin na ang mga compound ng TIM ay nagpapasigla sa paggalaw ng silya, ang maliliit na buhok na nabanggit natin. Parang nagbibigay ito ng dagdag na tulak sa sistema ng paglilinis ng iyong daanan ng paghinga upang mas mahusay na maalis ang plema. Antiseptiko at antimicrobial na katangian. Dahil sa thymol, ang TIM ay may malakas na aksyon laban sa maraming bakterya, virus at fungus. Ito ay mahalaga dahil hindi lang tinutulungan alisin ang plema, kundi inaatake din ang impeksyon na maaaring sanhi nito. Isang dos por dos. Nililinis at dinidisinfect. Anti-inflammatory at antispasmodic action. Ang patuloy na ubo at sobrang plema ay nag-iirita sa daanan ng paghinga. Tinutulungan ng TIM na kalmahin ang pamamaga, binabawasan ang pamamaga at sakit. Ang antispasmodic effect nito ay nagpapakalma rin sa mga atake ng ubo, lalo na ang tuyong at nakakairitang ubo na minsan kasama ng pagbabara. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay sa paggamit ng extract ng TIM sa acute bronchitis, na nagpapakita na binabawasan nito ang ubo at pinadadali ang paglabas ng plema. Dahil dito, ang TIM ay hindi lang ordinaryong halaman, ito ang pangunahing tool na inirerekomenda ko upang maibalik ang kalusugan ng iyong daanan ng paghinga. Ang praktikal na tutorial, ang aking eksaktong pamamaraan. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng TIM, pumunta tayo sa praktikal. Hindi sapat ang malaman kung ano ang gagamitin. Ang susi ay kung paano ihanda upang makuha ang buong benepisyo ng mga compound nito. Gagabay ako sa iyo hakbang-hakbang upang ihanda ang ginintuang tsaa ng TIM na pinalakas. Hakbang 1, pagpili ng sangkap. Ang kalidad ang lahat. Ito ang kailangan mo. TIM. Maaari itong tuyo o sariwa. Ang tuyong TIM ay mas puro. Hanapin ang dahong kulay abuhin berde at mabango kapag kinuskos. Gagamit tayo ng isang punong kutsarita ng tuyong TIM sa bawat tasa ng tubig. Tubig. Gumamit ng filtered o mineral na tubig kung maaari. Kakailanganin mo ng isang tasa. Humigit kumulang 200 ml. Mga pampalakas, opsyonal pero lubos na inirerekomenda. Sariwang luya. Isang piraso na humigit kumulang 2 cm. Ang luya ay malakas na anti-inflammatory na nagtutulungan sa TIM. Limon, isang makapal na hiwa o katas ng kalahating limon. Nagbibigay ito ng vitamin C at ang asim ay nakakatulong basagin ang plema. Hilaw na pulot, isang kutsarita. Ang pulot ay bumabalot at nagpapakalma sa iritadong lalamunan, bukod pa sa antibacterial properties. Hakbang 2, tamang proseso ng pagtsaa. Dito madalas nagkakamali ang marami. Hindi ito pagkulo ng walang awa sa halaman. Dapat maging banayad. Painitin ang tubig, ilagay ang tubig sa apoy. Kapag nakita mong nagsisimulang lumaki ang mga unang bula, patayin ang apoy. Huwag hayaang kumulo ng todo. Ang matinding pagkulo ay maaaring sumingaw ang essential oils ng TIM. Ihanda ang sangkap. Samantala, kung gagamit ng pampalakas, gadgad o tumulin ang luya. Idagdag at gawin ang tsaa. Ilagay ang TIM at luya sa tasa. Ibuhos ang mainit na tubig at agad takpan ng plato. Mahalaga ang hakbang na ito. Sa pagtakip, nahuhuli mo ang singaw na puno ng essential oils na nagpapabalik sa inumin. Sundin ang oras ng pagpapahinga. Hayaang magpahinga ang tsaa na nakatakip sa pagitan ng 10 hanggang 15 minuto.
mas maikli ay hindi gaanong epektibo. Hakbang 3, ang huling hagod at dosis, salain ng tsaa. Pagkatapos, tanggalin ang takip, singhutin ang singaw, purong therapy iyon at salain lahat. Idagdag ang pulot at limon. Ngayon na ang oras para idagdag ang pulot at limon. Haluin ng mabuti. Mahalagang idagdag ang pulot kapag hindi na mainit ang tsaa upang hindi masira ang mga katangian nito. Paano at kailan inumin? Para sa pinakamainam na epekto, maaari kang uminom ng 2 tasa sa isang araw, isa sa umaga. Mainam para ilipat ang plema na naipon sa gabi. Isa pa sa hapon o bago matulog. Inumin itong mainit 1 oras bago matulog upang makatulong, huminga ng mas maayos at ang calming effect ay makakatulong sa tulog. Dagdag na gamit, gargle ng Tim. Ang tsaa ng Tim na walang pulot at limon ay mainam para gargle. Ihanda ng katulad at palamigin hanggang maligamgam. Gargle. Sa loob ng 30 hanggang 60 segundo. 2 o 3 beses sa isang araw. Ito ay may direktang antiseptikong aksyon sa lalamunan. Kung ang impormasyong ito ay nakatulong sa iyo at iniisip mo nang ihanda ang iyong tsaa, hilingin ko ang isang maliit na galaw na lubos na makakatulong sa akin. I-like ang video na ito at lalong mag-subscribe sa aking channel at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang susunod na payo sa kalusugan, batay sa agham at kalikasan. Libre ito at tinutulungan mo akong maabot ang mas maraming tao na nangangailangan. Dagdag na payo at iba pang kaalyadong halaman. Ang Tim ang ating bituin, pero mas gumagana ito kapag pinagsama sa ibang gawe. Isipin ito bilang isang pangkat ng paghilom. Ang pangunahing haligi ang matalinong hydration. Nasabi ko na pero uulitin ko. Ang hydration ang hari. Ang pag-inom ng sapat na likido ang pinakamahusay na tagapaglusaw ng plema. Uminom ng tubig, maraming tubig. Subukang uminom ng hindi bababa sa 2 litro bawat araw. Ang maligamgam na tubig o mainit na inumin ay nakakatulong kalmahin ang lalamunan at ilipat ang plema, sopas at sabaw. Ang masarap na sabaw ng manok o gulay ay hindi lang nagpapahydrate, kundi ang singaw ay may agarang decongestant effect. Kontrolin ang iyong kapaligiran. Ang hangin na nilalanghap mo ay direktang nakakaapekto. Pahumidify ang hangin. Ang tuyong hangin ay nag-iirita sa mukosa. Gumamit ng humidifier upang mapanatili ang 40% hanggang 50% na kahalumigmigan. Kung wala kang humidifier, pwedeng ilagay ang mga lalagyan ng tubig malapit sa aircon o ventilador. Inhalation ng singaw. Isang epektibong remedyo ng lola. Pakuluan ng tubig, tanggalin sa apoy at kung gusto ay magdagdag ng dahon ng eucalyptus. Takpan ang ulo ng tuwalya at yumuko ng maingat sa palayok upang singhutin ang singaw sa loob ng 15 hanggang 10 minuto. Mga pisikal na teknik upang ilabas ang plema. Matulog na nakataas ang ulo. Gumamit ng 2 unan upang tulungan ng gravity na maalis ang plema at hindi maipon sa lalamunan. Nasal irrigation gamit ang saline solution. Ang saline spray o neti pot ay nakakatulong linisin ang plema sa ilong at sinuses. Laging gumamit ng distilled, sterile o pinakulong at pinalamig na tubig. Iba pang halaman na sumusuporta sa Tim, luya, Zingiber officinale. Tulad ng nakita natin, ito ay malakas na anti-inflammatory. Ang tsaa ng sariwang luya na may limon at pulot ay klasiko dahil sa magandang dahilan. Eucalyptus, Eucalyptus globulus, hari ng pagtanggal ng bara. Ang pinakaligtas at epektibong gamit ay sa pamamagitan ng singaw. Binubuksan nito ang daanan ng paghinga halos agad. Yerba buena o mint, mentas picata o piperita. Naglalaman ito ng menthol na nagbibigay ng refreshing sensation. Ito ay banayad na decongestant at nakakatulong alisin ang plema. Mullein, Verbascum thapsus. Isang halaman na tradisyonal na ginagamit para sa baga. Nakakatulong kalmahin ang iritadong tissue at gawing likido ang plema para madaling ilabas. Ugat ng licorice, Glycyrrhiza glabra. Gumagawa ito ng proteksyong layer sa lalamunan na nagpapagaan sa iritasyon at ubo. Babala. Dapat gamitin ng may katamtaman. Iwasan ng mga may mataas na presyon ng dugo, problema sa puso o bato at buntis na kababaihan dahil maaaring magpataas ng presyon at magdulot ng pagpigil ng tubig. Konklusyon at mahalagang medikal na babala. Ngayon ay natuklasan na natin ang tunay na kalikasan ng plema. Hindi ito kaaway kundi mensahero. Natuklasan natin ang kapangyarihan ng Tim at ibinigay ko sa iyo ang eksaktong pamamaraan upang maghanda ng malakas na tsaa. Kasama ang maraming payo upang magpaalam sa pagbabara. Sa simpleng tsaa na ito at pagsunod sa magandang gawe,
Maaari mong mapagaan ang ubo at huminga ng mas maayos sa natural na paraan. Malaking hakbang na ang nagawa mo upang pangalagaan ang iyong kalusugan sa paghinga. Pero ang tungkulin ko ay maging lubusang malinaw sa iyo. Ang impormasyong ito ay pang-edukasyon lamang, hindi kapalit ng propesyonal na payo ng doktor. Mahalagang pakinggan mo ang iyong katawan. Dapat kang kumonsulta agad sa doktor kung nararanasan mo ang alinman sa sumusunod. Ang plema ay tumatagal ng mahigit 2 linggo nang hindi gumagaling. Ang plema ay masyadong malapot at kulay madilim na dilaw, berde o kayumanggi. Nakakakita ka ng dugo sa plema kapag umuubo. May mataas na lagnat na hindi bumababa. Nahihirapan kang huminga, may huni kapag humihinga o may sakit sa dibdib. Maaring ito ay senyales ng malubhang impeksyon o ibang kondisyon na nangangailangan ng tiyak na medikal na gamot. Huwag magdalawang isip, ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Gamitin ang kaalamang ito bilang makapangyarihang kasangkapan para sa iyong pang-araw-araw na kagalingan. Ingat ka, pakinggan ang iyong katawan at magtiwala sa pinagsamang kapangyarihan ng kalikasan at agham. Ako si Fernando Manalo, at naging karangalan kong gabayan ka. Kita-kits sa susunod.